Sa unang tingin parang kakaiba ang naging sagot ng US sa sitwasyon. Nang sabihin nilang maglalagay sila ng sarili nilang blockade sa Strait of Hormuz, maraming napaisip. Parang, bakit sasagutin ng isang blockade ng isa pang blockade? Hindi ba mas lalo lang nitong papalalain ang problema? Pero habang tumatagal, unti-unting nagiging malinaw, gumagana ang plano ng Amerika. Ang kinatatakutan ng Iran nangyari na. At hindi ito dahil sa direktang bakbakan, kundi sa isang mas tahimik pero mas mapanirang galaw. Nagsimula ang lahat matapos ang sunod-sunod na airstrikes sa ilalim ng Operation Epic Fury. Dahil dito napilitan ng Iran na gumanti pero hindi sa tradisyonal na paraan. Dahil halos wasak na ang kanilang navy, hindi na nila kayang makipagsabayan sa normal na labanan sa dagat. Kaya nagbago sila ng diskarte. Sa halip na malalaking barko, gumamit sila ng drones at maliliit pero mabilis na bangka para gawing delikado ang Strait of Hormuz. Hindi man ito mukhang klasikong blockade pero epektibo ito. Biglang naging risky ang pagdaan ng mga cargo ship at oil tanker. Dahil dito maraming barko ang napilitang manatili na lang sa Arabian Gulf. Yung iba naman na naglakas loob tumawid, halos wala ng insurance coverage o sobrang mahal ng bayad. Isipin mo, bawat biyahe parang sugal. At doon nagsimulang manginig ang global market. Sumirit ang presyo ng langis, umabot sa mahigit $100 kada bariles. Ramdam ito sa buong mundo. Nakita ito ng US at na-realize nila na hindi sapat ang airstrikes lang. Kahit na napinsala na nila ang military power ng Iran mula sa Navy hanggang air defenses, hindi pa rin ito napipigilan ang problema sa Strait of Hormuz. Iba ang laban dito, hindi ito tradisyonal na giyera, kaya gumawa sila ng bagong hakbang. Nagpatupad ang US ng sarili nilang blockade, isang counter move laban sa strategy ng Iran. Pero sa pagkakataong ito mas organisado at mas kontrolado. Ang target, pigilan ng mga cargo ship at oil tanker ng Iran na makalabas ng kanilang mga pantalan at makadaan sa Strait of Hormuz. At dito nagiging seryoso ang lahat. Hindi lang ito laban sa dagat, isa na itong economic war. Habang tumatagal, unti-unting nasasakal ang ekonomiya ng Iran. Kung magpapatuloy ito, posibleng mapilitan ng kanilang pamahalaan na pumayag sa kahit anong kasunduan na ihain ng US. Sa aktual na sitwasyon, ramdam na ramdam ang epekto. Ayon kay Reuters noong April 27, halos wala nang dumadaang barko sa Strait of Hormuz. Isipin mo, mula sa karaniwang 125 hanggang 140 na sasakyang dagat bawat araw, bumagsak ito sa 7 na lang sa loob ng 24 hours. At sa 7 iyon, isa lang ang mula sa Iran. At hindi pa nga sigurado kung tuloy-tuloy ang biyahe nito. Mas mabigat pa rito, umabot sa 37 na Iranian merchant vessels ang napilitang umatras mula nang ipatupad ang blockade ng US noong April 13. Ito ang tunay na layunin ng Amerika, baliktarin ng sitwasyon. Kung ginamit ng Iran ang takot para pigilan ang daloy ng kalakalan, ginagamit naman ng US ang pressure para tuluyang ihinto ang paggalaw ng Iran. Ngayon parang laro na lang ito ng oras at sa laban na ito, malinaw kung sino ang nauubusan. Habang ang buong mundo ay abala sa pagharap sa tumataas na presyo ng langis, may mas mabigat na problemang hinaharap ang Iran. Dahil sa sitwasyon ngayon halos wala ng langis ang Iran na nakakarating sa mga bansang dapat nitong bentahan. At ang dahilan, isang malinaw na harang, ang US. Hindi lang basta blockade sa Strait of Hormuz ang ginagawa ng Amerika. Kahit ang mga barkong Iranian na nakakadaan sa kipot, hindi pa rin ligtas. Ayon sa ulat ng Australia's ABC noong April 20, may mga US warship na nakaabang mismo sa labasan ng Strait of Hormuz. The Central Command at the US Defense Department says that it has sent 2 Navy destroyers, 2 warships, and that they have passed through the Strait of Hormuz. Ang misyon nila, hulihin o pigilan ang kahit anong barkong Iranian na susubok tumakas palabas. At hindi ito basta pananakot lang. May mga aktual na interception na nangyari. Ikinuwento pa mismo ni Donald Trump kung paano nila pinigilan ang isang Iranian ship. Ayon sa kanya, literal na pinahinto ito ng US Navy sa pamamagitan ng pagbutas sa engine room ng barko. Isang direktang paraan para tuluyang hindi ito makaalis. Ang target na barko, isang Iranian flag vessel na tinatawag na Tosca. At malamang hindi lang ito ang nangyari. Ayon kay Mark Montgomery, posibleng 3 hanggang 4 na barko na ng Iran ang naharang ng US hanggang ngayon. Bawat isa sa mga ito ay maaaring may dalang hanggang 2 million barrels ng fuel. Kapag kinompute mo yon, aabot sa $200 million ang halaga ng bawat kargamento. Ibig sabihin, bawat barkong nahaharang, parang unti-unting tinatanggalan ng hininga ang ekonomiya ng Iran.
At malinaw, masaya ang US sa nangyayari. Sa kabila ng isang marupok na ceasefire sa pagitan ng dalawang bansa, mukhang nakikita ni Trump ang blockade bilang pinakamabisang paraan para makuha ang gusto niya sa rehiyong ito. Sa ulat ng Bloomberg noong April 29, sinabi pa ni Trump na ang Iran ay nasa isang state of collapse na dahil sa epekto ng blockade. At hindi lang iyon. Ayon kay Scott Bessent, nauubusan na ng storage ang Iran para sa kanilang langis. Dahil hindi makaalis ang kanilang mga barko, naiipon lang ang supply. At kapag puno na ang storage, wala silang choice kundi bawasan ang production. Isang malaking dagok iyon sa ekonomiya ng Iran, lalo na't dati pa lang hirap na sila. Kaya ngayon tuloy-tuloy ang pressure at mukhang handa ang US na panindigan ito ng matagal. Ayon sa ulat ng The Wall Street Journal, inutusan na ni Trump ang kanyang mga advisors na maghanda para sa isang mas mahabang blockade sa Strait of Hormuz. Hindi kasi nakuha ng US ang mabilis na tagumpay na inaasahan nila mula sa kanilang mga airstrike. Kaya nagbago ang laro. Mula sa mabilisang atake, naging isang dahan-dahan pero siguradong economic war. At sa lahat ng option, ito ang nakikita nilang may pinakamababang risk pero may pinakamalakas na epekto. Ang strategy ngayon, pagurin ng Iran. Puwersahin silang sumuko sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pressure. Lahat umiikot sa dalawang bagay, oras at bigat ng sitwasyon. At sa ngayon malinaw, ang Iran ang nauubusan ng oras habang lalong bumibigat ang kanilang pinapasan. Sa katunayan, nagsisimula ng lumabas ang mga senyales ng desperasyon. Kung dati, matigas ang posisyon ng Iran, ngayon, unti-unti na silang bumibigay. Noong April 28, ayon sa ulat ng Euronews, nag-alok ang Iran na tanggalin ang sarili nilang blockade sa Strait of Hormuz. Pero may kapalit. Gusto nila na alisin din ng US ang kanilang mga barko sa lugar. Parang isang give and take na deal. May dagdag pa, kung mangyari ito, gusto rin nilang ipagpaliban ang usapan tungkol sa kanilang nuclear program. Pero kung titignan mo ng mabuti, hindi ito simpleng negotiation lang. Ito ang unang malinaw na senyales na napipilitan na ang Iran. Alam na ng kanilang mga leader ang totoo. Mas masakit ang tama ng blockade ng US kaysa sa inaakala nila. Habang malinaw na ipinapakita ni Donald Trump na handa siyang panatilihin ang blockade hanggat kinakailangan, lalo namang naiipit ang Iran. Para sa kanilang pamahalaan parang unti-unting umiikot ang mundo, pababa. Ramdam nila na hindi nila kakayanin ang ganitong klaseng pressure ng matagal. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, malabong tanggapin ng US ang bagong alok ng Iran sa kasalukuyang anyo nito. Bakit? Dahil pilit pa ring hinahawakan ng Iran ang kanilang nuclear program. Kahit na halos masakal na ang kanilang ekonomiya. Sa madaling salita, gusto ng Iran ng pahinga pero ayaw nilang magbigay ng kapalit. At para sa US, hindi pwede iyon. Diretsahan na ring sinabi ni Trump ang kanyang saloobin sa isang post noong April 29. Ayon sa kanya, Iran can't get their act together. They don't know how to sign a non-nuclear deal. They better get smart soon. May kasama pa itong larawan na tila AI generated. Si Trump na may hawak na rifle. Sa likod ay mga pagsabog sa Iran. Drama ba? Posible. Pero ang mensahe, walang duda, malinaw. Kung hindi kikilos ang Iran, mas lalo lang lalala ang sitwasyon nila. Ngayon, hawak ng US ang baraha. Nakita nila na napipilitan na ang Iran, lalo na nang mag-alok itong alisin ng sarili nilang blockade kapalit ng pag-alis ng US. Ibig sabihin, nararamdaman na nila ang bigat. At kahit na umabot sa higit $119 kada bariles ang presyo ng langis noong April 29, hindi pa rin umatras si Trump kahit isang hakbang. Mananatili ang blockade. At kung tutuusin, bakit nga ba nila ito aalisin? Oo, problema ang mataas na presyo ng langis para sa ibang bansa, lalo na sa Gulf region. Pero para sa US, may mas mahalagang nangyayari. Araw-araw, nawawala ng Iran ng humigit kumulang $435 million sa exports. Isipin mo yun. Bawat araw na lumilipas, parang unti-unting binabawasan ang lakas ng buong bansa. Ito ngayon ang pinakamalaking leverage ng Amerika. At ito rin ang pinakamalinaw na ebidensya na epektibo ang kanilang strategy sa Strait of Hormuz. Hindi na ang layunin ay biglang pabagsakin ang Iran. Mas tahimik, mas dahan-dahan pero mas masakit. Gusto ng US na pahinain ang ekonomiya ng Iran hanggang sa puntong wala na itong magawa kundi sumunod. Isang gobyernong wala ng lakas tumanggi. Pero may mas malalim pang problema. Hindi lang US ang dapat alalahanin ng Iran. Sa loob mismo ng bansa, nagsisimula ng uminit ang sitwasyon. Kung matatandaan, ang mga naunang protesta ay nagsimula rin sa problemang pang-ekonomiya. At ang mga pangyayaring iyon ang isa sa mga nagtulak sa tensyon na humantong sa mas malaking conflict.
Ngayon habang lalo pang humihina ang ekonomiya, mas tumataas ang posibilidad na magkaroon ulit ng kaguluhan sa loob ng Iran at maaring hindi na handa ang kanilang pamahalaan kung mangyari iyon. Sa kasalukuyan parang nakabitin ng Iran sa ere. Ang strategy na akala nila ay magbibigay sa kanila ng kontrol, ang paggamit ng asymmetric tactics sa Strait of Hormuz ay bumalik laban sa kanila. Ang pressure na gusto nilang ibigay, sila ngayon ang sumasalo. At sa totoo lang kaunti na lang ang options nila. Sa usaping militar, halos ubos na ang kaya nilang gawin. Wasak na ang malaking bahagi ng kanilang military infrastructure. Kung susubok silang umatake muli, malamang pira-piraso at hindi coordinated ang magiging galaw. At mas delikado pa, maaari nitong sirain ang ceasefire sa pagitan nila at ng US. Kapag nangyari iyon, halos siguradong babalik ang malalakas na airstrikes habang tuloy pa rin ang blockade ng Amerika. Kaya sa ngayon, iisa na lang ang natitira sa Iran, maghintay, magbaka sakali, umasa sa isang himala na biglang luluwag ang blockade kahit hindi nila isinusuko ang kanilang nuclear ambitions. Pero sa takbo ng mga pangyayari ngayon, mukhang napakalayo pa ng himalang iyon. Malinaw ang posisyon ng US. Walang himalang darating para iligtas ang Iran. Habang umaasa ang Iran na baka may biglang mangyaring pabor sa kanila, unti-unti namang nauubos ang oras nila. Ayon kay Mark Montgomery, maaring mayroon na lang 3 to 4 weeks ang Iran bago tuluyang bumigay ang kanilang sitwasyon. Sa loob ng panahong iyon, patuloy na nababawasan ang kita nila mula sa exports, habang napupuno naman ang kanilang oil storage. Kung iisipin mo, kung aabot ito ng 4 weeks, katumbas iyon ng 28 days. At sa bawat araw na yon, tuloy-tuloy ang pagkalugi. Sa kabuuan, halos $12.2 billion ang mawawala sa Iran. At hindi lang iyon ang problema. Dahil sa kakulangan ng storage, may posibilidad na mapilitan ng Iran na tuluyang isara ang ilan sa kanilang oil wells. Kapag nangyari iyon, hindi na ito simpleng pansamantalang problema. Maari itong magdulot ng pangmatagalang pinsala sa kanilang ekonomiya. Ayon sa ulat ng The Independent, may mga opisyal na naniniwala na ang Iran ay malapit ng mahulog sa isang malalim na krisis na hindi basta-basta makakabawi kahit matapos pa ang Operation Epic Fury. May ibang analysis naman na nagbibigay ng kaunting mas mahabang palugit. Ayon sa The Jerusalem Post, posibleng tumagal pa ng hanggang 3 months bago tuluyang bumagsak ang Iran dahil sa blockade. Pero kahit mas mahaba ang time frame, hindi pa rin maganda ang ending. Dahil sobrang nakaasa ang Iran sa kita mula sa langis, ang pagpigil ng US sa export nito ay direktang tumatama sa puso ng kanilang ekonomiya. At kapag tuluyang gumuho ito, hindi lang pera ang mawawala. Posibleng sumiklab ang malawakang protesta, katulad ng mga nangyari noong early 2026. At kung mangyari iyon, mas lalong lalalim ang problema ng kanilang pamahalaan. Sa totoo lang, kahit ngayon pa lang ramdam na ang epekto. Ayon sa Iran International, pumasok ang Iran sa laban na ito na mahina na ang ekonomiya. At lalo lang itong lumala. Mataas na nga ang inflation, lalo pa itong tumataas. Dumarami ang walang trabaho. Bumababa ang tunay na kita ng mga tao. At kasabay nito, nararanasan nila ang tinatawag na stagflation. Isang sitwasyon kung saan sabay na mataas ang inflation at mabagal ang paglago ng ekonomiya. At tandaan, lahat ng ito nangyayari na bago pa man harangan ng US. Ang mahigit $400 million na pumapasok araw-araw sa Iran. Hindi man agad-agad guguho ang buong ekonomiya sa loob ng ilang buwan, malinaw na nasa bingit na ito. Isipin mo, umabot na sa higit 50% ang inflation. At sa loob lang ng 20 days noong dulo ng 2025, bumagsak ng 20% ang halaga ng kanilang currency. Mas malala pa, matapos ang kanilang labanan laban sa Israel noong summer ng 2025, umabot sa 60% ang kabuuang pagbagsak ng halaga ng riyal. Hindi ito normal, hindi ito healthy na ekonomiya. Ito ay ekonomiyang nakatayo na lang sa gilid ng bangin. Isang hakbang na lang tuluyang mahuhulog. At mukhang ang tulak na yon ay nanggagaling na sa blockade ng US. May dagdag pang datos mula sa Ynet News. Ayon sa kanila, humigit kumulang 1 million na Iranian ang nawalan na ng trabaho mula nang magsimula ang Operation Epic Fury. At milyon pa ang nanganganib mawalan ng kabuhayan, lalo na kung tuluyang tumigil ang oil industry ng bansa. Hindi lang langis ang apektado, pati ang steel at petrochemical plants ng Iran, paralisado na rin. Sa puntong ito, hindi na lang ito simpleng economic slowdown. Isa na itong unti-unting pagbagsak. At habang lumilipas ang bawat araw, mas lumalalim ang bitak. Habang lalo pang lumalala ang sitwasyon, may isang katotohanang hindi na maitatanggi. Ang Iran ay unti-unting hinihila pababa ng sarili nitong krisis.
Kahit ang mga industriyang dati nilang ipinagmamalaki, ngayon ay nanginginig na rin. Tulad ng kanilang carpet industry na minsang hinangaan sa buong mundo, malapit na ring bumigay. Pero ang mas masakit, pagkain na ang tinatamaan. Noong October 2025, umabot sa 64% ang pagtaas ng food prices. At hindi ito tumigil, lalo pa itong sumipa hanggang 105% pagsapit ng February. Ang pinakaapektado, mga basic na pagkain, tinapay at cereal. Sa loob lang ng isang taon, mula March 2025 hanggang March 2026, tumaas ang presyo ng mga ito ng 140%. Isipin mo yun, ang mga pagkain na dati ay pang-araw-araw, nagiging luho na. At sa gitna nito, milyon-milyong tao ang nawawalan ng trabaho o nanganganib mawalan. Hindi na ito simpleng economic issue. Isa na itong krisis na direktang tumatama sa buhay ng ordinaryong tao. Ayon sa International Monetary Fund, inaasahang liliit pa ang ekonomiya ng Iran ng 6.1% sa 2026. Samantala, maaaring umabot sa 68.9% ang inflation bago matapos ang taon. At ang unemployment, papalapit na sa 10% at patuloy pang tumataas ang utang ng gobyerno. Halos 40% na ng buong ekonomiya ng bansa. Ito na ang pinakamabigat na tama sa Iran. Halos 90% ng international trade nila naputol at katumbas iyon ng 70% ng kabuuang kita nila sa exports. Sa madaling salita, pinutol ang ugat ng kanilang ekonomiya. At tandaan, 3 weeks pa lang ang blockade. Pero ganito nakalala. At ang totoo, hindi pa ito ang simula. Mahina na ang ekonomiya ng Iran bago pa dumating ang US. Ang ginawa lang ng blockade, pinabilis ang pagbagsak. Ngayon parang naghahanap sila ng pag-asa. Pero mukhang wala pa sa ngayon. May paparating pang mas kritikal na sandali. Ang meeting nina Donald Trump at Xi Jinping sa May 14. Hanggang matapos iyon malabong umatras ang US. Ibig sabihin, dagdag na 2 weeks ng paghihirap. At bawat araw, mas lumalala. Ngayon ang tanong, hanggang kailan kakayanin ng Iran kung hindi sila susunod at hindi nila iiwan ang nuclear program nila? Handa ba silang harapin ang panibagong airstrikes? Sa loob ng bansa, may mga leader pa ring matigas. Naniniwala silang kaya nilang tiisin. Pero hindi sila ang nagugutom. Hindi sila ang nawawalan ng trabaho. At dito nagiging delikado ang lahat. Naalala mo ang protest noong December at January? Ayon sa The Guardian, nasa paligid ng 30,000 ang nasawi. At ngayon, mas galit ang mga tao. Mas mahina ang gobyerno. Isang spark na lang, pwedeng sumabog ulit. At baka iyon mismo ang hinihintay ng US. Dahil kung tutuusin, hindi lang ekonomiya ang target, kundi pagbabago ng buong sistema. Ngayon, wala nang gitna ang Iran. Sumuko o tuluyang bumagsak. At ang pinakamasakit, nangyayari na ang kinatatakutan nila nang hindi man lang nagpapaputok ng bala ang US. Kontrolado nila ang sitwasyon. At kung kailangan pa nilang lumaban ulit, handa na sila. Dahil may hawak pa silang isang bagay na kayang tuluyang pigilan ang Iran sa pagbangon.